Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan po natin itong topic ni Banat Bay na si Libayan daw ba? Si Libayan ay kakasuhan na kasama yung kanyang mga kabatas na tumatangkilik sa kanya. Nagugat po kasi itong pagdidemanda daw ni Rapi Tulfo dun sa sinasabi kasi na ni isang vlogger na kung tawagin nga nila si vlogger or light na dun sa death wish tsaka sa death threat na pinakakalat daw na dinet threat nga daw ni Rapi Tulfo itong si Libayan. So, nakitaan ng mga abogado ni Tulfo na parang to medyo may pagka-libel yung mga pinagsasabi. So dito parang tinuluyan ni Rapi Tulfo itong si vlogger Alright. So panoorin po natin itong topic na to. May balita, di ba? Nabali-balita si Melo Yap na kinikwento siya na kesyo hindi ko masyadong nagets, di ko napanood ng buo kasi tawa ng tawa to si Melo Yap para may ano rin to sa utak eh. Tawa ng tawa to si Melo Yap. Minsan hindi ko na maintindihan din sinasabi niya eh. Ewan ko kung tawan-tawad siya kay Libayan eh. Pero anyway, sabi meron daw dinemanda si Tulfo na vlogger. Okay. Sabi ng iba, hindi naman si Libayan yan. Bakit? Vlogger. O bakit? Ano ba si Libayan? Abogado? Vlogger po yun. Vlogger po yun, kaya ganun yun. Anyway, may nabalitaan din naman daw ako. May nabalitaan ako, hindi kay Melo Yap. Sa iba na lang. Hindi ko na sasabihin kung sino. Talagang matindi. 7 counts daw yung sinampa dito. Di umano kay Libayan at sa iba pang mga amuyong niya. Hindi ko lang alam kung ilan doon sa amuyong niya. Tapos may balita pa nga ako, mukhang huhubaran daw ng corona ito si ano. So, yun, sinabi nga ni Banat Bay na si Libayan daw yung kakasuhan ni Tulfo. Pagkakaalam ko lang din, cyber libel yung ikinaso plus kasama yung mga kabatas niya, yung mga sumusuporta sa kanya na nagsasabing death threat nga yung mga sinabi ni Rapi Tulfo. Ngayon, pagkakaalam ko din po, magpapail pa ng ibang kaso yung dalawang abogado sa malalayong lugar. So talaga dito medyo sabihin natin na hindi naman siguro revenge pero para turuan lang din ng leksyon si Libayan. Kasi tandaan po ninyo, yung freedom of press, freedom of speech, tsaka freedom of expression, lahat po yan may limitasyon. Lahat po tayo may entitled po sa ganyan, pero may limitasyon po. As long as hindi po kayo nakakasira ng reputasyon ng isang tao. Ngayon, kung ganitong ginagawa nga ni Atty. Libayan na obvious na obvious naman na yung ginagawa niya hindi pag-criticize, paninira. Yun ang sinasabi nila. So, kaya napuno na rin siguro si Rapi Tulfo, pinela niya ng cyber libel. So, ituloy po natin ito. Mukhang huhubaran daw ng corona itong si Libayan. Ako, sabi ko. Pag nagkataon talaga, magpapaparte ko. Magpapalitsyon tayo. Walang biro, papalitsyon tayo tapos dadali natin dun sa kung saan nakakulong to si Libayan. Bakit kanyo? Kasi alam nyo, hindi naman sa tinatawanan natin yung kakapahamak niya. Pero, sobra na ho kasi siya. Honestly, yung ginagawa niyang hindi na style ng abogado. Nasisira ang magandang imahe ng mga abogado. Yung mga karangal-rangal na abogado. Nabababoy. Sa totoo lang po medyo nabababoy po talaga. Yung mga sinasabi niya, yung argumento niya. Sa tingin ko lang naman yun. Maaaring mali ako. Pero tama ako eh. Kasi lumalabas kasi itong si Atty. Libayan, hindi na siya nagki-criticize sa ginagawa ni Rapi Tulfo.
Ang ginagawa niya is ano na paninira na. Okay lang naman mag-criticize as long as nakaano ka dun sa kung ano yung topic na ginagawa. At the same time, may nasabi nga niya, abogado siya, di ba? Parang meron siyang sariling batas na iba sa batas ng Pilipinas. Doon niya binabase yung kanyang argumento sa kanyang batas na pinaniniwalaan at hindi sa batas na pinaiiral ng Pilipinas. Yun ang nagiging problema kay Atty. Libayan. Yun yung sa palagay ko. Ngayon, sabi nga, di ba, nasisira yung reputasyon dahil sa kanya nang gagaling abogado siya. Dapat alam niya yung basic law. Kaso nasasagasaan niya yung basic law dahil sa mali niyang pamamaraan. So sana talaga, kasi alam nyo, yung mga hirit niya, below the belt na eh. Sa totoo lang, below the belt na. Yung pakikialaman pa asawa. Ako nga di ba? Pantakin mo, hinamon ko siya. Ang babalikan niya, tatay ko, di ba? Kung hindi ba naman ewan ko kung walang yag balls o kung wala talagang ano. At alam mo yun, may mga bagay na kritisismo, disagreement, pero meron niyang sinasabi nga, di ba? Kahit saang away, kahit saang sports, ika nga, merong below the belt. Wag natin gagawin yun. Kahit nga yung nag-aaway na, nagsusuntukan na meron pa ring rules yan Don't go beyond, di ba? That very important thing in yourself, di ba? Wag kang bababa doon. Or else, delicates ka. Itong maman to, talaga nga naman bumababa na siya doon. Mali na yun. Honestly, that is wrong. Di ba? Kung babuhin ko kaya yung pamilya niya, ang pangit Diba? Minsan nga, natetep nga akong babuyin yung ano niya. Kaya lang, ayokong gumaya sa kanya as much as possible. Kaya nga sinabi ko noon, kung sabihin ko kaya dyan sa jowa mo, sa partner mo, hindi ko ginanon. Pero, Actually, may punto rito si Banat Bay. Kasi dito, dinadamay ni Atty. Libayan yung mga kapatid niya, si Ben Tulfo, si Erwin Tulfo, yung anak niya, yung asawa niya. Damay-damay sa kanya. Tulad nung 'di ba sa Road Rage Act na bill pala na sinusulong nila. Kung makakriticize siya doon, talagang lahat ng tulpong nandoon sa Kongreso, yung kapatid niyang si Ben Tulfo, damay. Which is, oo, mali na talaga. Tama sinasabi ni Banat Bay. Below the belt na kasi yung mga banat niya na hindi dapat nanggagaling sa isang abogado. sabi nito, hindi ka abogado kasi ikaw ang didibatuhin. Ang layo mo sa Pasig. Iyak na yan, iyak na yan. Iyak na yan. Iyak na yan. Ginawang personalan ni attorney kasi correct. Yan ang isang, may tama ka rin sinabi Mindanao Wonders. Yun ang ano doon talaga. Pati yung mga nag-content sa maleta na scripted daw, may kaso din. Talaga? Hindi ko alam yan. Chismosa ka, Madam Regina, no? Tambay ka siguro kay Melo Yap. Kaya pala, yun ang, hindi ko kasi alam. Honestly, wala po ako alam dyan. Wala akong kakilala dyan sa mga yan. Si Melo Yap lang kakilala ko dyan Hindi ko alam na pati pala yung, yung maleta-maleta issue na yan. Okay. Ako, meron niya akong meron akong, ano ba to? Masasabi nating hula. Hindi hulang nanguhula, pangit pakinggan kasi. Guess. Wise guess. Sa tingin ko, sa Disyembre, may mangyayari. Yan yung aabangan natin. Ano yung mangyayari na yan? It's either sa side ni Rapi Tulfo or sa side ni Atty. Libayan. Doon natin malalaman kung kanino papayag yung due process. Kasi diyan galit na galit si Atty. Libayan sa due process ni Rapi Tulfo. Sinasabi nga Tulfo brand of justice ang ginagamit nga. So dito malalaman kasi ito tamang proseso.
nagsampa ng kaso. Hintayin natin ngayon kung may probable cause na ilalabas yung mga judges. Siguro doon wala na masasabi doon si Atty. Libayan. Italaga nyo na, italaga nyo na itong sinabi ko. Sa Disyembre, may mangyayari. May magandang mangyayari. Dito kay Libayan at saka sa mga bataan niya. Naniniwala din kayo? Paano na revenues ni Atty. White? Tuloy-tuloy lang yun. Alam mo, sabi niya sa kanyang argumento, di ko nakita, hinahanap ko, di ko alam kung binura ba niya. Hindi ko alam, hindi ako sure. Sinabi niya, bakit daw ba tayo natutuwa na may mangyayari sa kanya or something? Ang hypocrite. Nun nga, pinaglamayan niyo ako eh. Tapos, sabi mo nga, ba't kayo natutuwa na may mangyayari sa... Plastic mo, Brad? Nangyayari po yun, sinasabi ni Banat Bay dun sa burahan ng channel kapag merong silang naipakita na si Banat Bay ay nanghihingi sa mga viewers niya, sa mga subscriber niya. Ngayon, itong sila Atty. Libayan at kanyang mga kabatas, pinagdamayan to si Banat Bay dahil bilang na raw yung araw ng kanyang channel at magbubura na raw dahil maglalabas sila ng mga video na siya ay nanghihingi. So, doon nga sinasabi niya, napaka-hipokrito mo na natutuwa kayo bakit na may mangyayari sa kanya, pero si Banat Bay, pinaglamayan nila at tuwa sila. Apologies daw sa public, sabi ni Tulfo. Ay, Senator Tulfo, huwag kang papayag na mag-apologize lang yun. Okay na? Hindi, huwag kang papayag. Huwag ganun. Masisira ang pagkatulpo mo. Pag pumayag ka na, Libayan, mag-apologize lang, tas free na siya. Huwag kang papayag. Masisira yung pagiging tulpo mo. Di ba? Hindi, kasi hindi maganda yun. Ang pangit naman yun. Na ganun, dahil lang nag-sorry. Hindi kasi alam mo, isa sa hindi magandang impluensya ng vlogger, si Libayan. Actually, because of Libayan, maraming tumulad sa kanya na hate content. Kasi nga alam nilang malakas yung videos eh. Basta magalit ka kay Tulfo, malakas yung videos, di ba? Kaya nag-hate content.